Hindi ko alam kung kailan nagsimula ang lahat. Parang isang himig na dahan-dahang lumalabas sa gitna ng katahimikan ng gabi, unari bahagya pagkatapos ay lumalakas hanggang sa bumalot na sa buong kapaligiran at lumikha ng isang kakaibang dissonance sa aking pagkatao. Ang bawat sandali ay tila pinipiga, binabalutan ng isang sapot ng pagdududa na unti-unting kumakain sa aking payapang mundo. Nagsimula sa maliliit na bagay, ang banayad na vibrate ng telepono ni Amalia sa dilim ngang eming silid, alas 2 ng madaling araw, na sadyang inilapa sa ilalim ngang kanyang unan. Hindi ito ang karaniwang tunog ng alarma, ni ang pamilyar na ringtone ng kanyang opisina. Isa itong kakaibang halos lihim na paggalaw na tanging ako lamang ang nakapansin dahil sa aking gising na kaisipan, abala sa pagtutuos ngang aming kita sa palengke nga divisoria na tila laging kulang. Pinagmamasdan ko siya mula sa aking kinahihigaan, ang kanyang likod na nakaharap sa akin, ang balikat na bahagyang umuga sa bawat pagvibrate. Nagtaka ako. Bakit sa ilalim ng unan? Bakit sa ganitong oras? Pinilit kong balewalain ang katanungan. Ipinipikit ang aking mga mata, huminga ng malalim, at pinipilit ibalik sa aking isipan ang pamilyar na amoy ng aming kama, ang amoy ng aming buhay na makasama sa loob ng 12 taon. Ngunit sa pagkakataong iyon, isang kakaibang amoy ang pumuslit mula sa kanyang paningang kama, hindi amoy ng sampagwita na lagi niyang ginagamit, ni ang halimuya ng laundry detergent na paborito niya. Mas mabigat ito, mas matamis, isang pabango na may bakas ng matapang napakalalaki ng isang hindi pamilyar na presensya. Ang pinto nga aming banyo na karaniwang isinara niya ng mahigpit ay naiwan na ngayong bahagyang nakabukas pagkatapos niyang maligo. Ang maliit na agwat ay tila isang butas sa aming relasyon, isang puwang kung saan maaring dumaan ang malihim. Hindi ko rin maintindihan kung bakit parang laging nangmamadali si Amelia sa kanyang mga lakad. Kung dati madalas namin itong ginagawa ng magkasama, ngayon ay marami siyang urgent errands na hindi ko na tinatanong. Nagiging palamunin ako ng aking sariling kaisipan. Nagiging sanay ako sa mga bagong ritmo ng kanyang buhay. Ang pag-uwi niya ng mas late mula sa opisina, ang text message na agad niyang binubura, ang kanyang mata na biglang lumalayo kapag tinatanong ko ang tungkol sa araw niya. Ang bawat tanong ay parang isang susi na pilit kong isinisingit sa isang sirang kandado. Alam kong may gustong buksan ngunit ayaw kong aminin ang posibilidad na masira ang buong pinto. Ang dating maliliwanag niyang mata ay tila nagtatago ng isang bagay, isang anino na hindi ko may paliwanag. Isang gabi, habang naghanda akong hapunan sa dilaw na ilaw na iming kusina, narinig kong naring ang telepono ni Amelia. Dahil nasa banyo siya, kinuha ko ito, isa itong numero na hindi ko kilala. Ngunit bago ko pa masagot, pinindot niya na ang reject button. Mabilis, sobrang mabilis. Sino yun, hon? Tanong ko, ngunit ang tinik niya ay tila nagbago, may bahit ng kaba. Wala, honorable. Wrong number lang. Ngunit ang kanyang kamay ay nanginginig nang abutin niya ang telepono. Ang amoy ng adobo na aking niluluto ay biglang naging matabang. Ang init ng kawali ay hindi na nagbigay ginhawa. Ang tiking ang aming lumang orasan sa dingding ay parang martilyo sa aking utak. Bawat segundo ay nagpapatunay sa lumalalim na bangin. Ang mabinag-ipunan ko para sa aming munting tindahan ng prutas at gulay sa Divisoria. Ang bawat hirap ko sa paghahanap buhay ay tila nawalan ng halaga. Para saan pa kung ang pundasyon aking pamilya ay unti-unti nang ginugunaw. Hindi ko na makayanan ang bigat ng pagdududa. Isang hapon, pagkatapos kong magbenta ng huling tikoy sa aking stall sa Divisoria, napagpasyahan kong sundan si Amelia. Alam kong nakakapagod ito at walang kasiguruhan, ngunit mas nakakapagod ang patuloy na pagduda. Nagtungo siya sa isang maliit na coffee shop malapit sa kanyang opisina sa Makati. Nagubli ako sa isang sulok, nag-order kape na hindi ko halos malasahan. Pagkatapos ng ilang sandali, dumating ang isang lalaki, matangkad, nakasuot ng corporate attire at may dalang isang maliit na bag. Hindi ko siya kilala. Umupo siya sa tapat ni Amelia, ngumiti at hinawakan ang kanyang kamay. Ang simpleng pahawa na iyon ay parang isang palaso na tumama sa aking dibdib.
Pinilit kong kalmahin ang sarili ko, baka kaibigan lang, baka katrabaho. Ngunit ang ngiti ni Amelia, ang kanyang nga mata na tila may kakaibang kinang, ay hindi ko makalimutan. Ang kanyang mukha ay tila mas bata, mas masaya, tulad ng mukha niya nung nagsisimula pa lang kami. Ang kanilang tawanan ay tila musika na nagmula sa impayerno, bawat nota ay isang patalim na sumasaksa sa aking puso. Umuwi ako ng gabing iyon na para akong multo, ang ingay ng divisoria, ang sigawan ng mga vendor, ang mabigat na daloy ng trapiko sa Rizal Avenue ay hindi ko na halos marinig. Lahat ay tila malabo. Tanging ang larawan nila sa coffee shop ang malinaw na nakaukit sa aking isipan. Sinubukang maging normal, mapanggap na walang nakita, ngunit ang bawat pahinga ay mabigat. Hon, kumusta ang araw mo? Tanong ni Amelia. Nagulat ako sa kanyang tinig, malamig ako, sumagot, ayos lang. Ramdam ko ang kanyang pagtataka, ngunit hindi ako nagsalita. Nagpatuloy ako sa pagkain. Ang bawat subo ay parang buhangin sa aking lalamunan. Ang buong bahay ay tila napuno ng isang mabigat na katahimikan. Isang uringang katahimikan na mas nakakabingi kaysa sa ingay. Kinabukasan, habang nag-ayos ako nga damit sa laundry basket, may nahulog mula sa bulsang pantalon ni Amelia isang cut. Hindi isang business cut, kundi isang calling cut ng isang travel agency na may nakasulat na pangalan sa likod, Julian. At isang numero ng telepono, walang iba pang detalye, Julian. Siya siguro yung lalaki. Hinawakan ko ang card, tila isa itong mainit na uling na susunok sa aking balat. Ang galit at sakit ay nagsimulang magalo sa aking dibdib. Isang travel agency. Makasama ba silang maglalakbay? Saan? Kailan? Ang matanong ay walang katapusan, bawat isa ay isang tusok sa aking kaluluwa. Pinili kong hindi direktang komprontahin si Amelia. Gusto ko mas maraming ebidensya, mas maraming katiyakan. Kailangan kong matibay na pundasyon bago ko buwagin ang aming mundo. Ang pagdududa ay naging isang kaibigan, isang kakampi na natutula sa akin upang maging mas mapanuri, mas mapagmasid. Nagpatuloy ako sa pagsunod sa kanya discreetly. Nalaman kong ang lalaking iyon, si Julian, ay isang sales manager sa isang kumpanya malapit sa Greenbelt, Makati. Sila ay madalas makita sa mga cafes at restaurant sa loob ng Greenbelt Complex, kung saan ang matao ay abala sa kanilang sariling mundo na tila hindi napapansin ang mga lihim na pag-ibig na nagaganap sa paligid nila. Sa isang pagkakataon, nakita ko silang magkasama sa Greenbelt Park na upo sa ilalim ng isang malaking puno. Si Amelia ay nakahili sa balikat ni Julian at siya naman ay hinahaplos ang kanyang buhok. Ang sikat ng araw ay tila nagpapatingkat sa kanilang pag-ibigan habang ako naman ay nagtatago sa anino ng isa pang puno. Ang aking puso ay tila dinudurog. Ito ay mas masakit kaysa sa anumang pambubugbog. Ito ay pagtataksil na lumalampas sa pisikal na sakit, direktang sumusugot sa kaibuturan na aking pagkatao. Ang Greenbelt, na dati simbolo ng modernong pamumuhay at kasaganaan, ay naging tanawing ng aking pihati. Ang tunok ng anak tatawa ng pamilya, ang tuktok mula sa kalayuan, ang amoy ng sariwang hangin at mga bulaklak, ay tila mga panunuya sa aking kalungkutan. Para akong isang estatwa, nakatayo roon, walang emosyon sa labas, ngunit sa loob ay nagliliyab ang apoyng galit at sakit. Nagsimula akong magbago, ang aking makilos ay naging mas tahimik, ang aking mamata ay mas mapanuri. Sinubukan kong magtanong ng walang pagdududa, ngunit ang bawat salita ay may dalang bigat. Hon, kumusta ang trabaho mo? Marami ka bang kliyente sa travel agency? Napansin kong nagulat si Amelia sa aking tanong. Travel agency? May kliyente lang akong sinasamahan minsan doon. Ngunit ang kanyang sagot ay tila hindi buo, punong pag-alinlangan. Alam kong nagsisinungaling siya. Ang pagdududa ay naging isang halimaw na bumubulong sa aking isipan, bawat bulong ay isang tusok. Ang aming bahay na dating kanlungan ng aming pagmamahalan ay naging isang silid na puno ng lihim at hindi nasasabing masalita. Ang bawat sulyap, bawat paghipo, bawat pag-usap ay tila may dalang ibang kahulugan. Ang dati naming nga ritual ang pag-inom ng kape sa umaga. Ang pagpaplanong makasama para sa tindahan. Ang nga yakap sa gabi ay naglaho na,
pinalitan ngang pagiwas at katahimikan. Naging malungkot ako. Naging metsamlay. Ang bawat araw sa Divisoria ay tila mas mahaba, mas nakakapagod. Ang ingay at gulong palengke ay lalong nagpaparamdam sa akin ng pag-isa. Isang araw, habang nag-ayos ako ng kalakal sa aking stall, nakarinig ako ng isang pamilyar na tinig. Tumingin ako at nakita ko si Julian, kasama niya si Amelia. Naglalakad sila sa gitna ng maraming tao, tila isang ordinaryong mag-asawa. Si Amelia ay may hawa na maliit na bag at nakangiti siya kay Julian habang pinipili nila ang mga gulay. Ang eksenang iyon ay parang isang pelikulang pinapanood ko, ngunit ako ang bida na hindi nakikita. Gusto kong sumigaw, gusto kong lumapit, ngunit nanatili akong nakatayo nakatanaw. Bakit sila nandito? Bakit sa aking teritoryo? Ito ba ay isang panunuya? Ang init ng araw sa Divisoria ay tila nagpapakulo sa aking dugo. Ang amoy ng isda at gulay ay biglang naging mabaho. Nagtago ako sa likod ng aking stall. Hinintay silang makalayo. Nang makita ko silang papalayo, nagmadali akong lumabas. Nakita ko silang sumakay sa isang taxi patungo sa direksyon ng Quiapo. Hindi ko na makayanan ang Quiapo Church. Ang simbahan na madalas naming puntahan ni Amelia tuwing Biyernes upang magdasal at humiling, ito ang lugar kung saan namin pinangarap ang aming kinabukasan, ang aming nga anak. Ito ba ang lugar kung saan niya ipinagdarasal ang kanilang pag-ibigan? Ito ba ang lugar kung saan niya hinahanap ang kapatawaran? Ang simbahan na dapat ay sagrado ay tila dinungisan ng kanilang presensya. Dahil sa galit at sakit, kinailangan kong gumawa ng matinding pagpapasya, hindi na pwedeng magpatuloy ang ganito. Ang aking buhay, ang aming buhay, ay dapat nang makaroon ng katapusan sa lahat ng kasinungalingan at pagtatago. Alam kong kailangan kong komprontahin si Amelia at sa pagkakataong ito walang makakatakas sa katotohanan. Kinagabihan naghihintay ako kay Amelia sa dilaw na ilaw nga aming kusina. Ang orasan ay patuloy sa pagtiking. Bawat tunok ay nagpapataas ng aking tension. May inihanda akong kape at tinapay, ngunit hindi ko kayang kumain. Nang bumukas ang pinto, pumasok si Amelia na may ngiti sa labi. Ngunit ang ngiting iyon ay hindi na umabot sa kanyang mga mata. Hon, gising ka pa? Tanong niya, may bahit ng pagtataka sa kanyang tinig. Oh, Amelia, kailangan nating mag-usap? Sabi ko, ang aking boses ay kalmado ngunit matatag. Umupo siya sa tapat ko. Ang kanyang ngiti ay unti-unting nawala. Ang eming maliit na mesa sa kusina na saksi sa eming maraming hapunan at kuwentuhan ay ngayon ay tila isang korte. Inilabas ko ang travel agency card. Inilapat ko ito sa mesa. Nakita ko ang biglaang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Ang kanyang mata ay nanlaki, ang kulay ng kanyang mukha ay biglang namutla. Ano yan, Carlo? Tanong niya. Ang kanyang boses ay halos pabulong. Alam kong si Julian ito, Amelia. Nakita ko kayo sa Divisoria kaninang umaga. Nakita ko kayo sa Greenbelt Park dati. Nakita ko kayo sa coffee shop. At alam kong ikaw ang sumasagot sa mga text messages na iyon sa gabi. Sabi ko, ang bawat salita ay parang isang patalim na sumasaksak sa kanyang puso. Ang kanyang nakamay ay nanginginig. Pinilit niyang magsalita, ngunit walang lumabas sa kanyang bibig. Ang katahimikan ay nagpatuloy, mas mabigat kaysa sa anumang siga. Bakit, Amelia? Bakit mo ginawa ito sa akin? Sa atin? Tanong ko, ang aking tinig ay nabasag, ang luha ay nagsimulang dumaloy sa aking nga mata. Hindi ko na kayang pigilin ang sakit. Si Amelia ay tumingin sa akin, ang kanyang nga mata ay puno rin ng luha. Carlo, patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya. Hindi sinasadya, Amelia. Ilang buwan na ito, gaano katagal mo akong niloloko? Tanong ko, ang aking boses ay lumalakas. Sino si Julian sa buhay mo? Ano siya sa iyo? Naipon siya ang lakas. Si Julian, siya ang nakakaintindi sa akin. Carlo, siya ang nakikinig. Siya ang nagpaparamdam sa akin na mahalaga pa rin ako. Ang bawat salita niya ay parang isang kumpirmasyon ng aking pinakamalalim na takot. At ako, hindi mo ba ako napapansin? Hindi ba ako nakikinig? Anong nangyari sa atin, Amelia? Ang lahat ng pinahirapan natin, ang pangarap natin sa tindahan,
Ang magabi na nakpaplano tayo para sa kinabukasan, tanong ko ang aking nga mata ay punong pihati. Nawala tayo sa isa-isa, Charlo. Unti-unti, hindi mo na ako nakikita. Lagi kang abala sa divisorya sa pagpapalago ngang tindahan. Naintindihan ko para sa ating kinabukasan. Pero nawalan tayo ngang koneksyon. Hindi na tayo nausap ngang tunay, paliwanag ni Amelia. Ang kanyang tinik ay mahina. Ang kanyang nga mata ay nananatiling nakatingin sa akin, punong pagsisisi at sakit. Ngayon ay ako naman ang hindi nakatingin sa kanya, iniwasan ang kanyang nga mata, dahil sa bawat sulyap ay nakikita ko ang nga bakas nga pagtataksil. Pero hindi ito ang solusyon, Amelia, ang mahanap ngiba. Ang lokohin ako, hindi ba dapat na usap tayo? Hindi ba dapat sinabi mo sa akin ang nararamdaman mo? Halos pasigaw kong tanong, ang dilaw na ilaw ng kusina ay tila nagpapatingkad sa aking mga luha at sa kanyang pamumutla. Natakot ako, Charlo. Natakot akong sabihin sa iyo na hindi na ako masaya. Natakot akong harapin ang katotohanan na baka hindi na tayo masaya. Natakot akong baka wala na tayong pag-asa. At dumating si Julian. Naging kaibigan siya. Nakipag-usap siya at unti-unti akong nahulog, sabi ni Amelia, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatingin sa akin. Ang kanyang mga salita ay parang isang suntok sa aking sikmura. Ang sakit ay hindi na lamang galit. May kasama na itong pagkadismaya sa kanya at pagkadismaya sa aking sarili. Baka may pagkukulang nga ako. Baka naging abala nga ako sa paghahanap buhay, sa pagbuo nga pangarap na nakalimutan ko nang tingnan ang kanyang puso, ngunit hindi iyon rason para ipagpalit ako. Anong gusto mo, Amelia? Anong plano mo ngayon? Tanong ko, ang aking tinik ay mahina na. Hindi ko alam, Carlo. Hindi ko na alam, sagot niya, umiyak. Umaga na at ang sina ng araw ay dahan-dahang sumisilip sa bintana ng kusina. Ang aming pag-uusap ay tumagal ng ilang oras at sa bawat oras ang aming relasyon ay unti-unting naghihiwalay. Ang katotohanan ay masakit, mas masakit kaysa sa inaasahan ko. Mayroon ng pagkukulang ako, ngunit ang kanyang pagtataksil ay hindi ko matanggap. Hindi madali ang magdesisyon. Ang 12 taon na pagsasama, ang mapangarap, ang aming bahay, ang aming pamilya, lahat ay nakataya. Sa huling bahagi ng aming pag-usap, pareho kaming pagod at puno ng sakit. Ang aming tinig ay halos pabulong na, Amelia, hindi ko kayang tanggapin ito, sabi ko. Hindi ko kayang ipagpatuloy ang ganito. Ang tiwala ay nawala na, tumingin siya sa akin, ang kanyang nga mata ay punong luha. Patawarin mo ako, Carlo, kung sana mas naging matapang ako. Kung sana sinabi ko sa iyo ang lahat noon pa. Ang bawat salita niya ay parang isang pako na tumutusok sa aking puso. Kahit na alam kong may bahagi nga aking pagkukulang. Ang bigat ng kanyang patataksil ay napakalaki pa rin. Hindi ko alam kung saan kami magsisimula muli. Kung may muling simula pa nga. Kailangan natin ng espasyo, Amelia. Kailangan nating pag-isipan ang lahat. Sabi ko, tumayo mula sa upuan at lumabas ng kusina. Iniwan ko siya doon, nakaupo, umiyak. Ang paglalakad ko ay mabigat, tila bawat hakbang ay nagdadala ng bigat ng aming sirang pangarap. Ilang araw ang lumipas. Ang katahimikan sa bahay ay naging mas malalim, mas nakakabingi. Pareho kaming kumikilos na parang multo, umiwas sa isa't isa. Ang bawat sulyap ay puno na sakit at pagdududa. Ang gaming pamilyar na mundo ay unti-unting nagiging estranggero. Patuloy ako sa aking trabaho sa Divisoria, ngunit ang aking isipan ay malayo, nakakulong sa aming problema, ang mapagtutuos ko ay laging mali, ang aking enerhiya ay tila nawala. Napansin ng aming mga kapitbahay at kaibigan ang pababago sa akin, sa aming dalawa. Ang matanong na ayos lang ba kayo ay madalas kong naririnig at lagi akong sumasagot ng, kahit na alam kong hindi. Ang lihim na puso na sinubukan naming itago ay unti-unting lumalabas sa liwanag ng komunidad. Ang mga tsismis ay nagsisimula ng kumalat at ang bawat bulong ay isang dakdak na pasakit sa aming dignidad. Isang bayernes
nakpasya akong magtungo sa Quiapo Church. Hindi para magdasal kundi para mahanap ng kapayapaan o kahit isang pahiwatig kung ano ang dapat kong gawin. Ang simbahan ay punong nga tao, ang bawat isa ay may dalang sariling pasanin. Umupo ako sa isang sulo, pinagmamasdan ang matao ang mga kandila na nagniningning sa dilim. Ang amoy nga insenso na bumabalot sa hangin. Narinig ko ang sermon kampari tungkol sa kapatawaran, sa pag-ibig, sa pag-asa, ngunit ang aking puso ay tila sarado sa masalitang iyon. Habang papalabas akong simbahan, nakita ko si Amelia. Nakaupo siya sa isang bench malapit sa entrance, nakatingin sa malayo. Ang kanyang nga mata ay pamamaga at ang kanyang mukha ay payat. Lumapit ako sa kanya at sa sandaling iyon parang bumalik ang lahat ng aming alaala, ang ngatawan ng aming pagsasama. Umupo ako sa tabi niya, hindi nagsasalita. Ang init ng araw sa Quiapo ay tila mas banayat na ngayon. Ang ingay ng nagtitinda ng kandila at rosaryo ay tila mas tahimik. Nandito ka rin pala, Carlo, sabi niya, ang kanyang tinig ay mahina. Nakpapahangin lang, sagot ko. Nakaroon ng mahabang katahimikan, ang aking isipan ay abala sa pag-isip. Kaya ko ba siyang patawarin? Kaya ko bang kalimutan ang sakit? Kaya ba naming ayusin ang lahat o masyado nang malalim ang sugat? Nakipagkita ako kay Julian, sabi ni Amelia, binasak ang katahimikan. Sinabi ko sa kanya na tapos na kami. Tumingin ako sa kanya, nagulat ako. Hindi ko inaasahan ang pahaya na iyon. Bakit? Tanong ko. Dahil kahit gaano ko siya kailangan noong nga panahong iyon, alam kong hindi siya ang sagot. Alam kong ikaw pa rin ang mahal ko, Carlo. Ikaw pa rin ang pamilya ko. Ang pagtataksil na ginawa ko, alam kong hindi iyon matuwid. At alam kong nasaktan kita ng sobra, paliwanag niya, umiyak. Hindi na ganun kadali iyon, Amelia. Hindi madali ang ibalik ang tiwala. Hindi madali ang kalimutan ang sakit. Sabi ko, ang aking nga mata ay puno pa rin ng pihati. Alam ko. At handa akong pabayaran ang lahat. Handa akong gawin ang lahat para maibalik ang tiwala mo. Kung mayroon pa akong pagkakataon, sabi ni Amelia, tumingin sa akin. Ang kanyang nga mata ay punong paasa, halo ang sakit. Hindi ako sumagot agad. Hindi ito isang simpleng desisyon. Hindi ito isang pelikula na may maligayang pagtatapos. Ang sakit ay nananatili. Ang bakas ng pagtataksil ay naroon pa rin. Ngunit ang kanyang pagsisisi ay totu. Ang kanyang luha ay totu. At sa kaibuturan ng aking puso, mayroon pa ring pag-ibig para sa kanya. Ang pag-ibig na iyon ay natabunan ng galit at sakit, ngunit hindi ito nawala. Napagdesisyonan kong hindi ko kayang bigyan siya ng agarang kapatawaran. Kailangan naming pareho ngang panahon. Kailangan kong pagalingin ang aking sarili. Kailangan niyang patunayan ang kanyang sarili. Ang kanilang paibigan ni Julian ay tapos na, ngunit ang pinsala sa aming relasyon ay malalim. Amelia, sabi ko, hindi ko alam kung kaya ko pa, pero subukan natin. Kailangan nating ayusin ang sarili natin, ang bawat isa sa atin. At pagkatapos, subukan nating ayusin ang sa atin. Kung mayroon pa tayong maibabalik, ang kanyang mata ay lumiwanag kahit napuno pa rin ng luha. Salamat, Carlo! Salamat sa pagkakataon. Kahit ano pa ang mangyari, salamat. Tumayo ako at naglakad palayo sa kanya, patungo sa mga taong abala sa kanilang buhay sa Quiapo. Ang desisyon na iyon ay hindi isang desisyon ng pagpapatawad, kundi isang desisyon ng pagsubok. Isang desisyon na bigyan ng pagkakataon ang aming sarili, ang aming kasaysayan, ang aming pangarap. Ngunit ang daan ay mahaba at puno ng pagsubok. Ang lihim na puso na iyon ay lumabas na sa liwanag at ang komunidad ay nakakakita. Hindi na ito isang pribadong bagay. Ang aming paglalakbay patungo sa pagpapagaling ay isang pampublikong paglalakbay na may mga matangang maraming tao na nakatutok sa amin. Ang aming buhay sa Divisoria, sa aming maliit na tindahan ay patuloy, ngunit ang bawat umaga kapag naghahanda kaming kape, mayroong isang kakaibang katahimikan. Hindi ito ang katahimikan ng pagdududa, kundi ang katahimikan ng paalangan, ng paiisip, ng paggawa ng aming sarili na bumuli. Si Amelia ay nagsisikap, mas maaga na siyang umuwi, mas madalas siyang nakikipausap sa akin, mas madalas siyang nagtatanong tungkol sa aking araw. Ngunit ang kanyang mamata ay may bakas pa rin ng sakit, ng pagsisisi, at ako, ang aking puso ay hindi pa lubusang nakakabangon mula
sa pagkakabasag. Ang bawat araw ay isang hamon. Ang bawat gabi ay isang labanan sa aking isipan. Ang malalangang pagtataksil ay bumabalik, tulad ngam ga multo na nagmumulto sa aking mapangarap. Ang amoy ngang ibang pabango, ang pek-vibrate ng telepono, ang sulyap sa Greenbelt Park, lahat ay sariwa pa rin sa aking alaala. Hindi ko maiwasang itanong sa aking sarili, tama ba ang desisyon ko? Kaya ko ba talaga ito? Isang hapon, habang naglalakad ako sa Divisoria, nakita ko ang isang dating kaibigan. Binati niya ako at pagkatapos ay bumulong, "Siya, alam mo, Carlo, marami ang nakakakita. Hindi madali ang takasan ang mamatang tao." Ngumiti ako ng mapait. Alam ko, ang reputasyon namin, ang aming dignidad ay nasira. Hindi lang ang aming relasyon ang apektado, kundi pati na rin ang aming lugar sa komunidad. Ang maksismis ay napatuloy, ang mabulungan ay lumalakas. Ang isang lihim na puso ay naging isang bukas na sugat para sa lahat na makita. Napakdesisyonan kong kailangan naming harapin ang mga ito ng magkasama. Isang gabi, habang kumakain kami ng hapunan, tahimik akong nagsalita, "Amelia, kailangan nating harapin ang mga tao. Hindi na natin may tatago ang lahat." Tumingin siya sa akin. "Alam ko, Carlo, handa ako. Ang aming paglalakbay patungo sa pagpapagaling ay naging isang paglalakbay patungo sa pagharap sa katotohanan. Ang pagtanggap sa aming mga pagkakamali, ang pagtanggap sa mga pinsala, at ang pagtatangkang itayo muli ang aming pundasyon. Hindi ito isang kuwento nga garang pagpapatawad at masayang pagtatapos. Ito ay isang kuwento ng dalawang tao na nasaktan, nakasala, at nagsisikap na makahanap ng isang paraan upang magpatuloy, na may magabakas ng nakaraan na laging naroon, nagpapaalala sa amin ng aming mga pagsubok. Ang Quiapo Church, Divisoria at Greenbelt ay naging mga saksi sa aming paglalakbay. Ang bawat lugar ay may kanya-kanyang kwento ng pag-ibig, pagtataksil at pag-asa. Ang aming tahanan na dating puno nga, pagdududa at katahimikan ay unti-unting napuno nga bagong tuno. Ang tuno nga pausap na may paalinlangan, na maluha, na may pagsisisi, at ni mga yakap na may pagtatangka, na ibalik ang dating init. Ang oras ang tanging makapagsasabi kung ang aming pagtatangka ay magiging matagumpay. Ang kinalabasan ay hindi patiyak. Maaring kami ay maghiwalay sa huli, o maaring kami ay matuto mula sa aming mga pagkakamali at maging mas matatag bilang isang mag-asawa. Ang tanging sigurado ay ang paglalakbay ay patuloy, at ang bawat hakbang ay puno ngang pag-asa at takot. Ang lihim ay nabunyag na, at ang kapalaran ng aming puso ay nasa liwanag na ng lahat. Ang pagbabayad sa pagkakamali ay hindi lamang isang simpleng pahinging tawad, kundi isang mahabang prosesong paghihilom, pagtanggap at paharap sa lahat ng kinahinatnan. Ang susunod na kabanata na aming buhay ay hindi pa nasusulat. Ang tanging alam ko ay kahit gaano kahirap ang daan, hindi na ako magtatago, hindi na kami magtatago. Ang sakit ay bahagi na aming kwento. Ang pagsisisi ay bahagi na aming pakataw. At sa gitna ng lahat ng ito, mayroong isang maliit na kislap ng pag-asa, ang pag-asa na ang tunay na pag-ibig, kung sapat ang pagpapahalaga, ay kayang lagpasan ang pinakamadilim na pagtataksil. Ang bawat gabi, kapag ang telepono ni Amelia ay nananatiling tahimik, ay isang maliit na tagumpay. Ang bawat sulyap sa kanyang nga mata na naghahanap nga aking kapatawaran ay isang paalala ng aming pagsubok. At ang bawat umaga sa Divisoria, sa gitna ng ingay at gulo, ay isang bagong simula. Isang pagkakataon na muling itayo ang isang buhay na, kahit may mga sugat, ay patuloy na lumalaban. Ang aming kuwento ay hindi pa tapos. Ito ay nagsisimula pa lamang. Sa ilalim ng liwanag ng komunidad na saksi sa bawat hakbang ng aming paglalakbay. Sa paglipas ng maaraw, ang mga bagay ay nagbago, bagaman dahan-dahan. Unti-unti kong nakikita ang pagpupunyagi ni Amelia. Binawasan niya ang kanyang oras sa opisina at mas madalas nang nasa bahay. Nagsimula siyang magluto nga paborito kong ulam. Ang amoy nga adobo at sinigang ay muling pumuno sa aming kusina na dati binabalot ng amoy ngang pagdududa. Ang dilaw na ilaw na aming kusina ay tila mas maliwanag na ngayon, mas mainit.
Ngunit ang bawat ngiti niya, bawat kilos niya ay tila may kasamang tanong sa kanyang mga mata. Okay na ba? Sapat na ba? At ako, hindi ko pa rin maibigay ang buong sagot. Ang magabi ay hindi na kasing lungkot. Kung dati umiwas ako sa kanyang pagipo, ngayon ay hinahayaan ko na. Ang bawat yakap ay hindi pa kasing init ng dati, ngunit mayroong pagtatangka, mayroong pag-asa. Ang kanyang telepono ay hindi na nakbavibrate sa hating gabi. Hindi na siya naktatago ng text message. Ito ang mga maliliit na hakbang, ang mga maliit na tagumpay na nakpapatunay sa kanyang sinseridad. Subalit ang sugat sa akin ay malalim pa rin. Isang Sabado, habang naglalakad kami sa Greenbelt Park, ang lugar kung saan ko siya nakitang kasama ni Julian, tahimik lang kami. Ang sikat ng araw ay banayad, ang mga bata ay naglalaro, ang mga puno ay sariwa. Walang bakas ng kalungkutan sa kapaligiran, ngunit ang aking alaala ay buhay pa rin. Carlo, sabi ni Amelia, alam kong mahirap. Hindi ko na kailanman gugustuhing maramdaman mo ang sakit na iyon muli. Hinawakan niya ang aking kamay at sa pagkakataong ito hindi ko inialis. Ang kanyang kamay ay maligamgam, ang kanyang presensya ay totoo. Ang greenbelt na naging tanawin ng aking pihati ay unti-unting nagiging tanawin ng pakbabago, ng pagtatangka na muling buuin ang isang bagay na nasira. Ang mataw sa Divisoria ay patuloy pa ring bumubulong, ngunit hindi na kasing lakas ng dati. Tila sila ay nagmamasid, naghihintay kung ano ang mangyayari. Ang pagharap sa katotohanan ay nakbigay sa amin ng kakaibang lakas. Hindi namin maitatago ang aming mga pagkakamali, ngunit kaya naming harapin ang mga ito. Ang aming maliit na tindahan ng prutas at gulay ay lumalago pa rin dahil sa aming pagtutulungan. Muling nabuo ang aming pagpaplano sa gabi. Ang pagtutuos ng aming kita, ngunit ngayon ay may kasamang mga pag-usap tungkol sa aming mga damdamin, sa aming mga takot, sa aming mga pangarap, mga bagay na nawala sa amin noon. Ang aking pananaw ay lumawak. Napagtanto ko na ako rin ay may pagkukulang. Ang aking pagkaabala sa paghahanap buhay ay nakpabaya sa aking responsibilidad bilang isang asawa na makinig at magbigay ng atensyon. Ang kanyang pagtataksil ay bunga ng kanyang sariling pagkukulang at ng aking sariling kapabayaan. Hindi ito dahilan, ngunit ito ay isang paliwanag. At sa pag-unawa na iyon, nagsimula ang aking pagpapatawad, hindi lamang sa kanya, kundi pati na rin sa aking sarili. Isang Biyernes, nagtungo kaming makasama sa Quiapo Church. Hindi ito ang sapilitang papunta na tulad ng dati. Ito ay isang paglalakbay na may pag-asa. Umupo kami sa harap ng altar, pinagmamasdan ang mga nagdarasal. Naramdaman ko ang kapayapaan na unti-unting bumabalo sa aking puso. Hinawakan ni Amelia ang aking kamay at sa pagkakataong iyon tumingin ako sa kanyang mga mata. Nakita ko ron ang pagmamahal, pagsisisi at pag-asa. Patawad Amelia, sabi ko, ang aking tinig ay halos pabulong, ang kanyang mamata ay nanlaki. Patawad sa aking mga pagkukulang, patawad sa aking kapabayaan, patawad sa aking galit. Umiyak siya, ngunit ang kanyang maluha ay iba na ngayon. Luhang ginhawa, luhang pasasalamat. Salamat Carlo, salamat sabi niya at niyakap niya ako ng mahigpit. Ang simbahan na naging saksi sa aming pihati ay ngayon ay saksi sa aming pagpapatawad. Hindi ito ang katapusan ng aming pagsubok, ngunit ito ang simula ng aming muling pagtatayo. Hindi na kami kailanman magiging perpekto, ngunit magiging mas matatak kami, mas tapat at mas handang harapin ang anumang hamon na darating. Ang lihim na puso sa liwanag ng komunidad ay hindi na lihim. Ito ay isang puso na nasaktan, nagilom at lumalabas ng mas matatak, puno ng aral at ng walang hanggang paasa. Ang aming kwento ay isang patunay na ang pagtataksil ay nagdudulot ng matinding sakit at pagkasira. Hindi lamang sa relasyon kundi pati na rin sa sarili at sa komunidad. Ngunit ito rin ay napapakita na ang pagpapatawad, pag-unawa at sinseridad ay maaring magbigay daan sa muling pagtatayo na tiwala kahit gaano pakahirap. Ang aming buhay
ay patuloy na isang paglalakbay na may mga sugat na laging paalala. Ngunit mayroon na ngayong kasamang pag-asa, pag-ibig at isang matibay na pundasyon na mas pinatibay nga aming nga pagsubok. Ang aming kwento ay naging isang aral para sa amin at sa lahat ng nakakarinig. Ang pagmamahal ay hindi madali, ngunit ang pagpili na lumaban para dito na ayusin ang mga nasiro ay isang pagpipilian na nagbibigay na tunay na halaga sa buhay. Ang simbahan na naging saksi sa aming pihati ay ngayon ay saksi sa aming pagpapatawad. Hindi ito ang katapusan ng aming pagsubok, ngunit ito ang simulan ng aming muling pagtatayo. Hindi na kami kailanman magiging perpekto, ngunit magiging mas matatag kami, mas tapat at mas handang harapin ang anumang hamon na darating. Ang lihim na puso sa liwanag ng komunidad ay hindi na lihim. Ito ay isang puso na nasaktan na gilom at lumalabas ng mas matatag, puno nga aral at ng walang hanggang pag-asa. Ang aming kuwento ay isang patunay na ang pagtataksil ay nagdudulot ng matinding sakit at pagkasira hindi lamang sa relasyon kundi pati na rin sa sarili at sa komunidad. Ngunit ito rin ay nagpapakita na ang pagpapatawad, pag-unawa at sinseridad ay maaring magbigay daan sa muling pagtatayo na tiwala kahit gaano pa kahirap. Ang aming buhay ay patuloy na isang paglalakbay na may mga sugat na laging paalala, ngunit mayroon na ngayong kasamang pag-asa, pag-ibig at isang matibay na pundasyon na mas pinatibay ng aming mga pagsubok. Ang aming kwento ay naging isang aral para sa amin at sa lahat ng nakakarinig. Ang pagmamahal ay hindi madali. Ngunit ang pagpili na lumaban para dito na ayusin ang mga nasira ay isang pagpipilian na nagbibigay na tunay na halaga sa buhay. Ang pagyakap ni Amelia ay mahigpit. Halos ipaalala sa akin ang bigat ng lahat ng amina ng pinagdaanan. Ngunit ngayon ay may kasamang magaan na paasa. Ang kanyang balikat ay basang-basang kanyang luha at naramdaman ko ang init ng kanyang hininga sa aking lig. Mahal kita, Carlo, bulong niya sa pagitan ng kanyang mahikbi at sa pagkataong iyon, ramdam ko na buong puso niya ang masalitang iyon. Ang salitang minsan ay tila walang laman, ngayon ay nakakaroon ng bagong kahulugan. Pinisil ko ang kanyang likod at sa isang paraan na hindi ko inaasahan, naramdaman kong tila gumaan ang aking dibdib. Ang bigat na matagal kong dinala unti-unting lumuluwag. Hindi pa ito ganap na nawala, ngunit ang isang bahagi nito ay tila natunaw sa init ng eming pagkakayakap. Ang tuno nga dasal sa simbahan, ang bulong nga tao ay tila naging malayo at malambing na background sa aming muling pagkakakonekta nang gumalas kami sa pagkakayakap. Ang kanyang nga mata ay namamaga at pula, ngunit mayroong isang kislap ngang kaligayahan na matagal nang nawala. Pinunasan ko ang kanyang luha gamit ang aking hinlalaki. Tara na mahal, sabi ko, at ang tawa na mahal ay natural na lumabas sa aking labi na nakbigay nga maliit na ngiti sa kanyang mukha. Nilahad ko ang aking kamay at walang pag-alinlangan siyang kumapit dito. Ang aming kamay ay magkadikit habang lumabas kami ng Quiapo Church. Ang bawat hakbang ay tila mas magaan kaysa sa pagpasok namin. Ang sinang ng araw sa labas ng simbahan ay tila mas maliwanag. Ang ingay ng trapiko at ng mga nagtitinda ay hindi na nakakairita. Sa halip ay tila bahagi ng buhay na muling bumabalik sa amin. Habang naglalakad kami, hindi na kami kasing tahimik ng dati. Ang bawat sandali ng katahimikan ay punong pangunawa ng pagtanggap. Niyaya ko siyang makape sa isang maliit na kainan sa tabing simbahan, isang lugar kung saan kami madalas dumadaan noon, ngunit hindi na namin pinapasok ng makasama sa loob ng mahabang panahon. Ang amoy ng sariwang kape ay napaalala sa akin ng simpleng sandali na pinahahalagahan namin noon, mga sandaling nawala sa gitnang pagdududa at sakit. Habang nakaupo kami sa maliit na mesa, ang init ng kape sa aming mga kamay, tumingin ako kay Amelia. Gusto kong magsimula tayo ulit. Amelia, sabi ko, ang bawat salita ay may timbang. Hindi madali. Hindi ito kailanman magiging madali. Pero handa akong subukan. Basta't handa ka rin. Tumango siya. Ang kanyang ngiti ay malungkot ngunit puno ng determinasyon. Hinding-hindi na ako bibitaw, Carlo.
Hindi ko nagugustuhing maramdaman mo ulit ang sakit na dulot ngang aking pagkakamali. Gagawin ko ang lahat para maipakita sa iyo araw-araw na pinagsisisihan ko ang lahat at pinahahalagahan ko ang pagpapatawad mo. Ang usapan ay tuloy-tuloy, pinag-usapan namin ang aming matakot at paasa. Hindi na may padar sa pagitan namin. Si Amelia ay nagsalita tungkol sa kanyang sariling paglalakbay ng pagsisisi, kung paano siya araw-araw ay kinakain ng guilt at kung paano niya sinubukang punan ang butas na ginawa niya sa aming relasyon. Nakinig ako, hindi na may galit, kundi may pag-unawa. Ang bawat salita niya ay tila naghubad ng isa pang layer ng aking pagdududa. Unti-unting inilalantat ang isang bagong pundasyon ng tiwala na mari naming itayo. Ang kape ay lumamig, ngunit ang init ng eming pag-usap ay patuloy na nagpapainit sa aming puso. Bago kami umuwi, nagdaan kami sa isang tindahan ng bulaklak at bumili si Amelia ng isang kawayan ng fortune plan. Para sa aming bahay, sabi niya, simbolo ng paglago at bagong simula. Nakangiti ako, ang simpleng kilos na iyon ay tila napakalaki sa akin. Ang bawat malilit na pagtatangka na iyon ay nagsasalita ngang dami, hindi na siya nagtatago ngang anumang bagay. Hindi na siya nag-alinlangan nang makabalik kami sa bahay. Ang maliit naming tahanan sa isang tahimik na bahagi ngang sampalo, ang amoy nga adobong pinagluto niya kaninang umaga ay nanatili pa rin sa hangin. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito amoy na pakdududa. Ito ay amoy na bahay na comfort na pakasa. Inilagay ni Amelia ang fortune plan sa isang bintana kung saan direktang sinisikatan ng araw. Ang kanyang nga kamay ay maingat, ang kanyang nga mata ay nagnining. Alagaan ko ito tulad ng paalaga ko sa ating relasyon, Carlo, sabi niya, at ang bawat salita ay may timbang. Kinabukasan ng linggo, sa halip na bumalik sa divisoria, nagpasya kaming magpahinga. Nagluto si Amelia nga almusal pandasal, kape, at pritong itlog. Habang kumakain kami, nagplano kami. Hindi lang tungkol sa negosyo, kundi tungkol sa aming buhay. Pinausapan namin ang posibilidad na mag-ampon ng isang aso, isang bagay na matagal na naming pangarap ngunit isinantabi dahil sa tenson. Nakwentuhan kami tungkol sa mga pelikulang gusto naming panurin, mga lugar na gusto naming puntahan. Simpleng bagay na napapakita nga normalidad, nga pagkakaroon na isang kami na muling nabuo. Ang mapaktawa ay mas malayang lumabas sa aming mga labi, hindi na pinipigilan ng mga nakaraang sakit. Hindi nagtagal, ang manggagabi ay hindi na tahimik sa uring ng kalungkutan na dating bumabalot sa amin. Mayroong musika, mayroong paktawa. Ang aming maliit na kusina ay naging sentro ng aming tahanan muli, hindi lang para sa pagluluto kundi para sa mga pag-uusap, mga kwento at mga plano. Ang dilaw na ilaw nito ay mas maliwanag at mas mainit kaysa dati. Hindi lamang dahil sa bombilya kundi dahil sa liwanag na nagmumula sa aming mga puso. Ang muling pagtatayo ay hindi isang tuwid na daan. May mga araw na pakiramdam ko ay bumabali ang galit, ang kirot ng alaala ni Julian at ng lahat ng nangyari. Sa mga sandaling iyon, ang aking puso ay bumibigat at ang pader na unti-unti kong giniba ay tila naktatangkang muling tumayo. Ngunit sa bawat pagkakataon, lumalapit ako kay Amelia at siya sa kanyang bahagi ay hindi umiwas. Sa halip, lumalapit din siya. Carlo, may problema ba? Tanong niya isang gabi habang nakatitik ako sa kawalan. Hindi ko siya sinagot agad. Mahirap kasing ipaliwanag ang pakiramdam na parang may bubong na nakadagan sa dibdib mo kahit alam mong pinatawad mo na ang lahat. May mga alaala lang. Sabi ko, ang aking boses ay bahagyang nanginginig. Umupo siya sa tabi ko at hinawakan ang aking kamay. Ang kanyang presensya ay tahimik ngunit puno ng suporta. Nandito lang ako, Carlo, bulong niya. Alam kong hindi madali. Hindi ko inaasahang makakalimutan mo ang lahat agad. Pero hayaan mo akong tulungan kang dalhin ang pasanin. Sama sandaling iyon, nararamdaman ko ang tunay na lakas ng aming pagmamahalan na unti-unting bumabalik. Hindi ito ang bulag na pagmamahalan ng dati, kundi isang mas matibay, mas mulat at mas malalim na pag-ibig na dumaan sa apoy ng pagsubok at lumabas na mas puro.
Ang kanyang panalangin na hindi ko maramdaman muli ang sakit ay totoo at ipinapakita niya ito sa bawat kilos, sa bawat salita. Ang pagbabalik sa Divisoria ay isang panibagong hamon. Ang mabulong mataw ay hindi ganap na nawala. Mayroong mamatang nakamasit, matainga na naghihintay na aming susunod na pagkakamali. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na kami nagtatago. Sabay kaming pumasok sa aming tindahan ng prutas at gulay. Magkahawak kamay. Ang aming nga ulo ay nakataas, ang aming nga ngiti ay totu. Magandang umaga po, Aling Nena. Bati ni Amelia sa aming kumparang naktitinda na isda sa kabilang kalsada. Nagulat si Aling Nena. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa pagtataka. Ngunit sumagot din siya, magandang umaga. Amelia, Carlo, ang kanyang boses ay tilamay, halong pag-alinlangan. Ngunit mayroong din na pag-asa. Ang aming tindahan ay naging mas abala kaysa dati. Maraming customer ang lumapit. Hindi lamang para bumili, kundi para makita kung totoo ang nga bali-balita. Ang aming nga sagot ay simple, tapat. Masaya kaming makita ka ulit, Carlos, sabi nga isang matandang ginang na regular naming customer. Ang tagal kong hindi nakita ang ngiti mo. Totoo nga, ang ngiti ko ay mas mas magaan. Hindi na ito isang maskara na suot ko para itago ang sakit. Ito ay isang tunay na ekspresyon ng pag-asa. Nagtrabaho kami ng masigasig tulad ng dati. Si Amelia ay mas masigla sa pag-ayos ng mga prutas at gulay, sa pakikipag-usap sa mga customer. Ako naman, mas nakinig sa kanya, mas pinakatiwalaan ang kanyang mga ideya. Ang aming pagtutulungan ay nakbigayng bunga, hindi lamang sa aming kita, kundi sa aming relasyon. Ang bawat kilo ngang patatas na ibinenta, ang bawat tumpok ngang saging na inayos, ay tila nagdaragdangang isa pang brick sa pundasyon na aming itinatayo. Isang hapon habang naayos kami ng mga paninda, lumapit si Mang Tony, ang may-aring tindahan ng kape sa kanto. Carlo, Amelia, sabi niya, ang kanyang boses ay malambing, masaya akong makita kayong muling makasama. Ang pag-ibig ninyo ay parang mga halaman na nalanta, pero ngayon ay muling namumukadkad. Ngumiti kami kay Mang Tony, salamat Mang Tony, sabi ko, maraming salamat sa inyong nga dasal. Ang kanyang ngiti ay totoo. Huwag kayong susuko. Ang tunay na pag-ibig ay hindi natatapos sa isang pagbagsak. Ito ay lumalalim at lumalakas sa bawat pagsubok. Ang nga salita ni Mang Tony ay nanatili sa aking isip. Ang mga tao sa komunidad, ang mga saksi sa aming pagbagsak ay ngayon ay naging mga saksi rin sa aming pakbangon. Ang kanilang bulong ay unti-anting nagiging pakbati, ang kanilang tingin ay puno nga pag-asa. Ang aming kwento ay hindi na isang lihim na ikinahihiya, kundi isang bukas na libro na nagpapakita ng lakas ng pagpapatawad at ng pagbabago. Ang manggabing pagpaplano ay bumalik, ngunit ngayon ay may kasamang malalim na pag-usap. Hindi lamang namin pinag-usapan ang kita at gastos, kundi ang aming pangarap na muling nabuo mula sa mga abong nga karaan. Pinag-usapan namin ang pagpapalawa nga aming tindahan, ang pagdarakda nga bagong produkto tulad ng sariwang isda o karne na makatulong sa aming customer. Ang bawat ideya na aming ibinabahagi ay hindi na tinitingnan na may pagdududa, kundi may pagtitiwala sa bawat isa. Ang kanyang maideya ay mahalaga sa akin at ang aking mamungkahi ay kanyang pinapahalagahan. Ang pagkakapantay-pantay sa aming pagdadesisyon ay nagbigay na bagong lakas sa aming relasyon. Isang linggo pagkatapos ng misa, nagpasya kaming bumisita sa aking mga magulang sa probinsya. Ito ay isang hakbang na matagal ko nang ipinagpaliban. Matapos ang insidente, umiwas ako sa kanila. Ayaw kong makita nila ang pihati sa aking mga mata. Ayaw kong malaman nila ang buong kwento. Ngayon, handa na ako. Si Amelia ay kinakabahan ngunit determinado. Pagdating namin sa bahay nga aking mamagulang, sinalubong kami nga mainit na yakap. Ang aking ina ay umiyak nang makita kami, hindi sa lungkot kundi sa galak. Sa wakas, anak, sabi niya habang hinahagot ang aking laikod, alam kong mangyayari ito. Huminging tawad si Amelia sa aking magulang, ang kanyang tinik ay nanginginig ngunit buo. Ang aking ina ay niyakap siya nga mahigpit. Naintindihan ko, anak, lahat tayo ay nakakamali. Ang mahalaga ay ang matuto at bumangon. Ang pagtanggap nga aking mga magulang ay nagbigay sa amin ng panibagong lakas.
Ang kanilang pagmamahal at pag-unawa ay tila nakpatatag sa lupa na aming kinatatayuan. Ang pamilya na minsan ay tila nakawatak-watak dahil sa aking pihati ay muling nabuo. Sa paglipas ng mga linggo at buwan, ang aming buhay ay patuloy na nababago. Ang mamaliliit na kilos ng pagmamahal ay naging mas madalas, mas totu. Ang bawat haplos, bawat halik ay may kasamang lalim na dati nawawala. Hindi na lamang ito pisikal na pagtatangga, kundi isang pagpapahaya ng pagmamahal na lumampas sa mga pagsubok. Ang aming silitulugan, na minsan ay pinakmulan ng katahimikan at pagdududa, ay naging kalungan ng kapayapaan at pagmamahalan. Ang bawat gabi ay pagkakataon para sa amin na magwentuhan, makbahagi ng aming nga iniisip, at muling patunayan ang aming pangako sa isa't isa. Isang gabi, habang nakahiga kami sa aming kama, hinawakan ni Amelia ang aking kamay. Naalala mo ba nun, Carlo? Sabi niya, nung lagi kang naalala sa aming tindahan, sa aming kita, ngumiti ako. O ang pagkaabala ko sa paghahanap buhay ay halos kumain na sa akin. Pero ngayon, patuloy niya, iba na. Mas balanse ka na at mas nakikinig ka na. At ikaw, sabi ko, mas bukas ka na, mas matapang at ang iyong ngiti ay toto na. Tumingin kami sa isa't isa, ang aming nga mata ay puno nga pagunawa. Ang aming paglalakbay ay isang aral sa paghahanap ng balanse, sa paghahanap ng pagpapatawad, at sa paghahanap ng tunay na kahulugan ng pagmamahalan. Ang aming mapagkukulang ay hindi nagpabagsa sa amin, sa halip ay nagpapatatag sa amin. Ang Greenbelt Park na minsan ay tanawin ng aking pihati ay naging lugar ng mga bagong alaala. Bumalik kami doon isang Sabado ng hapon. Hindi na upang harapin ang masakit na nakaraan, kundi upang tanggapin ang isang bagong simula. Ang mga bata ay naglalaro pa rin, ang mga puno ay sariwa, at ang sikat ng araw ay banayad. Ngunit sa pagkakataong ito, ang aming mga puso ay magaan. Umupo kami sa isang bench, ang aming kamay ay makahawak. Pinagmasdan namin ang tao, ang buhay na patuloy na umusad. Naalala mo ba ang araw na iyon, Carlo? Tanong ni Amelia, ang kanyang boses ay malumanay. Oo, sagot ko. Ngunit ang nakikita ko ngayon ay hindi na ang sakit. Nakikita ko ang pagbabago, ang pag-asa. Ngumiti siya. Salamat sa iyo, Carlo. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pangalawang pagkakataon. Salamat din sa iyo, Amelia, sabi ko. Salamat sa paglaban. Salamat sa pagiging matapat. Ang Greenbelt Park ay hindi na lamang isang alalang kapaitan, kundi isang simbolo ng muling pagsilang. Ang sugat ay naroon pa rin, ngunit ito ay nahilom. Nagiwan ng peklat na nagsisilbing paalala ang aming pinagdanan at nalakas na aming natuklasan. Ang aming tindahan sa Divisoria ay hindi lamang lumalago sa kita kundi sa reputasyon. Kami ay naging isang halimbawang kung paano ang isang relasyon ay maaring bumangon mula sa abo. May mga lumalapit sa amin, humihingi nga, payo tungkol sa kanilang sariling mga problema sa relasyon. Hindi namin ibinigay ang lahat ng sagot, ngunit ibinahagi namin ang aming kuwento, ang aming pagbagsak, ang aming pagtatangka na muling bumangon, at ang kapangyarihan ng pagpapatawad. Ang negosyo ay mas abala kaysa dati. Dahil sa pagtutulungan namin, nakapag-hire kami nga dalawang bagong katulong, sina Rina at Jose. Ang kanilang pagdating ay nagbigay nga bagong enerhiya sa tindahan. Kami ni Amelia ay mas nakapa-focus sa papaplano, sa pa-sourcing ng mas magagandang produkto. Napasya kaming madada ng mga sariwang bulaklak sa aming paninda, isang ideya na matagal ang gusto ni Amelia. Ang bulaklak ay nagdala ng bagong kulay at amoy sa aming tindahan na tila nagpapahiwatig ng aming sariling paglago. Ang Divisoria na minsan ay tila isang jungle ng competition at sismis ay unti-anting naging isang lugar ng pagkakaibigan at suporta para sa amin. Ang mga dating nambubulong ay ngumingiti na ngayon at bumabati. Ang mga dating pakdududa at pakalinlangan ay napalitan tiwala. Ang bawat desisyon ay aming pinag-usapan ng bukas at tapat. Kung dati naktatago kami ng mga bagay-bagay, ngayon ay bukas ang aming komunikasyon. Ang kanyang telepono ay nananatiling nasa mesa, hindi na pinagtataguan. Ang bawat text message ay kanyang ibinabahagi kung gusto ko man itong makita. Ngunit hindi ko na ito ginagawa, hindi na kailangan. Ang tiwala ay naroon na hindi dahil sa kawalan ng pagdududa,
kundi dahil sa pagpili na magtiwala, dahil sa patuloy na pagpapakita ng kanyang katapatan. Isang gabi, habang nahapunan kami sa isang simpleng karinderya sa Divisoria, inilabas ni Amelia ang isang maliit na sobre para sa iyo, Carlo. Sabi niya, ang kanyang mata ay naniningning. Binuksan ko ang sobre. Ito ay 2 tiket patungong Boracay, isang lugar na matagal na naming pangarap puntahan. Kailan ito? Tanong ko. Ang aking puso ay lumukso sa tuwa. Sa susunod na buwan, sagot niya, 1 linggong bakasyon. Kailangan nating magpahinga at kailangan nating lumikha nga magong alaala. Niyakap ko siya ng mahigpit. Ito ang uri nga kilos na nagpapatunay na ang pagmamahal ay hindi lamang sa malalaking krisis, kundi sa maliliit na pagpaplano sa mga pangarap na muling itinatayo ng magkasama. Ang aming muling pagtatayo ay hindi lamang tungkol sa pagilom nga sugat, kundi sa pagawang mabagong pundasyon para sa hinaharap. Ang paglalakbay sa Boracay ay naging isang mahalagang bahagi nga aming paglalakbay patungo sa pagpapagaling. Ang puting buhangin at malinaw na tubig ay tila nahuhugas ng mga huling bakas ng aming nakaraang sakit. Naglakad kami sa tabing dagat, magkahawak kamay, ang bawat yapa ay tila nagiwan ng bagong marka sa buhangin na nagpapahiwatig ng aming bagong simula. Sumisit kami sa dagat, naglaro sa ilalim nga araw, at nagwantuhan tungkol sa lahat ng bagay na dumaan sa aming buhay. Walang anino ng pagdududa ang sumama sa amin. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang kapunuan ng pagmamahalan na matagal nang nawala. Ang kanyang mata ay naniningning kaligayahan at ang aking puso ay umaapaw sa pasasalamat. Isang gabi, habang pinapanot namin ang paglubog ng araw sa Boracay, ang kalangitan ay naggulay kahel, rosas at pula. Ito ay isang tanawin na hindi ko kailanman malilimutan. Niyakap ko si Amelia mula sa likuran at hinalikan ang kanyang buhok. Salamat mahal, bulong ko. Salamat sa pagbibigay sa akin ng buhay na ito ulit. Umikot siya at tumingin sa akin. At salamat sa iyo, Carlo, sa pagpapakita sa akin na ang pagmamahal ay kayang lampasan ang anumang sakit. Ang pagpapatawad mo ang pinakamagandang regalong natanggap ko. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pagsubok, ang lahat ng sakit ay tila nagkaroon ng layunin. Hindi ito na pawalang saysay sa kirot na naramdaman ko, ngunit nagbigay ito ng mas malalim na kahulugan sa aming pagmamahalan. Ang aming kwento ay naging isang testamento sa lakas ng pagkatao ng bawat isa, sa kakayahang magpatawad at sa kagandahan ng muling pagtatayo. Nang makabalik kami sa Maynila, dala namin ang bagong sigla at determinasyon. Ang aming tindahan ay mas umunlad pa. Nakapagundar kami ng isang bagong van para sa paghatid ng aming mga produkto na nagpabilis at nagpagaan sa aming operasyon. Ang aming mga katulong ay nagtatrabaho ng may sigla dahil nakikita nila ang aming pagkakaisa at dedikasyon. Ang Carlo at Amelia's Fresh Produce ay naging isang institusyon sa Divisoria, hindi lamang dahil sa kalidad ng aming nga paninda, kundi dahil sa kwento sa likod nito. Ang aming buhay sa bahay ay naging mas tahimik ngunit mas puno. Naampon kami ng isang aso, isang maliit na Shih Tzu na pinangalanan ni Ming Hope. Ang kanyang presensya ay nagdagda nga bagong kagalakan sa aming tahanan. Ang bawat umaga ay punong pagtawa habang pinaglalaruan namin si Hope. Ang bawat gabi ay natapos sa aming tatlo na nakaupo sa sofa, nagpapahinga at nagpapalitan ng mga kwento. Sa mga sumunod na taon, ang aming relasyon ay lumalim pa. Hindi na kami nag-iisip na maging perpekto. Alam namin na mayroong mga araw na may pagdududa, mayroong mga araw na may hindi pagkakasundo, ngunit sa bawat pagkakataon kami ay lumalapit sa isa't isa, hindi lumalayo. Kami ay natuto na ang pag-usap ay ang susi at ang pagpapatawad ay isang patuloy na kilos, hindi isang pangyayari lamang. Ang paggunita sa aming anibersaryo ng kasal ay nagkaroon ng bagong kahulugan. Kung dati puno itong tensyon at hindi sinasabing sakit, ngayon ay puno itong pasasalamat at pag-asa. Naghahanda kami ng simpleng hapunan sa bahay. Nagluluto si Amelia ng adobo at sinigang, ang amoy na laging nagpapaalala sa amin ng aming paglalakbay.
Ngunit ngayon, ang amoy ay hindi na binabalot ng pagdududa, kundi ng pagmamahalan at pagilom. Ang dilaw na ilaw sa aming kusina ay mananatili. Isang paalala ng liwanag naming natakpuan sa gitna ng kadiliman. Ang aming kwento ay naging isang sulo para sa iba. Nakatanggap kami ng maliham mula sa mga taong dumaan sa parehong pagsubok na nagpapasalamat sa aming kwento dahil nagbigay ito sa kanilang pag-asa. Ang lihim na puso sa liwanag ng komunidad ay hindi na lihim. Ito ay isang bukas na patuto sa mundo na ang pagmamahal, pagpapatawad at pagbabago ay possible kahit gaano pa kahirap ang pinagdaanan. Hindi namin masasabi na tapos na ang lahat ng pagsubok. Ang buhay ay puno ng hamon. Ngunit sa bawat hamon na darating, alam kong mayroon akong Amelia sa tabi ko at siya alam niyang mayroon ako. Hindi na kami kailanman magiging ang mga taong kami dati at hindi rin namin gusto iyon. Kami ay naging mas matata, mas tapat, mas malalim ang pangunawa at mas handa na harapin ang anumang pagsubok na darating ng makasama. Ang aming pagmamahal ay hindi isang fairy tale na may masayang patatapos, kundi isang patuloy na paglalakbay, puno ng aral, pagilom at isang walang hanggang pag-asa. Ang bawat umaga nagigising ako sa tabi ni Amelia, ang bawat araw na nagtatrabaho kami ng magkasama sa Divisoria, ang bawat gabi na nagbabahagi kami ng aming mga pangarap at takot ay isang patunay sa kung gaano kalalim ang aming pagmamahalan. Ang pakla ng nakaraan ay nananatili, ngunit hindi na sila nagbibigay ng sakit. Sa halip, sila ay nagpapaalala sa amin kung gaano kami kalayo narating at kung gaano kami kalakas na bumangon. Ang aming kwento ay hindi lamang tungkol sa pag-ibig na nagilom, kundi sa pag-ibig na muling natuklasan, pinalakas ng hamon at pinalalim ng pagpapatawad. Ito ang aming bagong simula, isang simula na mas maganda kaysa sa anumang pangarap na aming hinawakan noon. Ito ang aming buhay at kami ay handang harapin ang anumang ibigay nito nang makasama ngayon at magpakailanman. Ang liwanag sa aming kusina ay hindi na lamang mula sa bombilya kundi mula sa bawat ngiti ni Amelia, sa bawat haplos niya, sa bawat salita ng pagmamahal na lumalabas sa kanyang labi. Ang amoy nga adobo at sinigang ay hindi na binabalot ng pagdududa, kundi nga alaala ng muling pagtatayo ng pamilya at ng isang pag-ibig na piniling lumaban at manalo. Sa bawat araw na lumilipas, nararamdaman ko ang paglago ng aming relasyon tulad ng fortune plan na inilagay ni Amelia sa bintana na unti-unting lumalaki, sumasanga at nagbibigay nga sariwang hangin sa aming buhay. Ang dahon nito ay laging luntian, simbolo nga aming walang hanggang paasa at patuloy na paglago. Ang komunidad ng Divisoria na minsan ay saksi sa aming pagkabigo ay ngayon ay saksi sa aming tagumpay. Ang ngataw ay hindi na bumubulong kundi ngumingiti. Ang aming tindahan ay hindi lamang isang lugar para bumili ng prutas at gulay, kundi isang lugar kung saan ang mga tao ay nakakahanap ng inspirasyon. Tingnan mo sila Carlo at Amelia, madalas kong naririnig na sinasabi nga matatandang tindera sa kanilang mga kabataang katulong. Dumaan sila sa hirap pero bumangon sila, ganyan ang tunay na pagmamahal. Ang masalitang ito ay nagbibigay sa akin ng malalim na kasiyahan. Ang aming kuwento ay hindi na pribado, kundi naging bahagi na ng kolektibong karunungan ng aming komunidad. Ang aking pananaw sa buhay ay nagbago ng husto. Napaktanto ko na ang pagmamahal ay hindi lamang pag-ibig at romansa. Ito ay pagpili, pagtitiyaga, at pagpapatawad. Ito ay pagtanggap sa mga pagkukulang isa't isa at paglaban para sa kapakanan ng relasyon. Ang aking pagkaabala sa trabaho ay naging isang aral, isang paalala na ang tunay na kayamanan ay hindi lamang sa material na bagay, kundi sa mga koneksyon na ating itinatayo sa mga taong ating minamahal. Natuto akong bigyan nga halaga ang bawat sandali, ang bawat pag-usap, ang bawat paghawak kamay. Hindi ko na kailanman ipagpapalit ang mga sandaling iyon sa anumang halagang pera o tagumpay sa negosyo. Ang aming buhay ay patuloy na isang paglalakbay na may mga sugat na laging paalala sa amin ng aming nakaraan. Ngunit mayroon na ngayong kasamang pag-asa, pag-ibig at isang matibay na pundasyon na mas pinatibay ng aming mapagsubok.
Ang bawat umaga ay isang bagong simula, isang bagong pagkakataon upang mahalin, magpatawad at lumago. Ang aming pagmamahalan ay hindi naging madali, ngunit sa pamamagitan ng pagpili na lumaban para dito upang ayusin ang mga nasira, natuklasan namin ang tunay na halaga ng buhay, ang tunay na kahulugan ng aming kwento, isang kwento ng pagpapatawad, pagbabago at walang hanggang pag-asa. Ang aming mabuso na minsan ay nabali ay ngayon ay muling buo, mas malakas kaysa dati. Ang aming matinik na minsan ay punong galit at sakit ay ngayon ay umawit na mahimig na pagmamahalan. Ang aming mga kamay na minsan ay nagiwalay ay ngayon ay magkadikit, hindi na kailanman bibitaw. Sa bawat pagsubok namin hinarap, sa bawat luha naming iniluha, natuklasan namin ang isang pag-ibig na mas malalim, mas matatag, at mas totoo kaysa sa anumang naranasan namin noon. Ito ang aming paglalakbay, at kami ay handang magpatuloy ng magkasama hanggang sa huling hininga na daladala ang aming mag-aaral at ang aming walang hanggang pag-asa. Ang bawat hininga na aming nilalasap, ang bawat tibok ngang aming puso na sabay na pumipintig, ay patunay sa kapangyarihan na pagmamahal na lumampas sa lahat na pagsubok, na pinili ang paghilom at ang muling pagbangon. Sa isang mundo na madalas ay puno nga padududa at kawalan na paasa, ang aming kwento ay naging isang liwanag, hindi lamang para sa amin, kundi para sa manakapaligid din sa amin. Ang araw-araw na aming pamumuhay ay isang tula ng pagkakaisa, isang musika ng kapayapaan na aming pinagsasaluhan, isang patuloy na pag-asa na ang bawat sugat ay kayang hilumin at ang bawat pahina ng buhay ay kayang sulatan muli ngang isang mas maganda at mas makabuluhang kwento. Sa pagising palang umaga, bago pa man tuluyang sumikat ang araw sa silangan at bago pa man tuluyang magsimula ang ingay at sigla nga divisorya, ang katahimikan ngang aming tahanan ay binubulungan ng simpleng galaw. Ang haplos ng kamay ni Amelia sa aking braso, ang kanyang mahinang pegising na laging may kasamang ngiti, ang amoy ng kape na nagpapasigla sa aming diwa, ito ang mga bagong ritual na napapatibay sa pundasyon ng aming bago at mas malalim na pagmamahalan. Ang bawat sandali ay mahalaga, pinupuno na pagpapahalaga na hindi namin naranasan noon. Hindi na namin hinahayaan na ang oras ay lumipas ng walang saysay. Sa halip bawat minuto ay aming sinasamantala upang makapagbahagi ng pag-ibig ng simpleng pag-usap o isang tahimik na patingin na higit pa sa libong salita ang kayang iparating. Ang aming simpleng kusina na minsan ay binabalot ng malamig na katahimikan at pakdududa ay ngayon ay sentro ng aming muling natakpuang init at pagkakaisa, kung saan ang bawat ingay ngang kawali at amoy ngang almusal ay nagiging simponya ngang aming pagkakaisa. Ang paghahanda para sa araw sa Divisoria ay isang sining na aming pinaggadalubasaan ng magkasama. Habang inaayos ko ang aming mga paninda, sariwang prutas at gulay na maingat na pinili mula sa mga magsasaka, si Amelia naman ay abala sa pag-ayos ng display. Tinitiyak na ang bawat kalakal ay mukhang kaakit-akit at sariwa. Ang bawat kilos ay may pagkakaisa, mayroong walang imi na pag-unawa sa pangangailangan ng bawat isa. Hindi na kailangan ng maraming salita. Sapat na ang isang sulyap, isang ngiti upang malaman namin kung ano ang kailangan ng bawat isa. Ang aming tindahan na minsan ay naging simbolo ng aking obsesyon sa pagtatrabaho at pagkalimot sa mahalaga ay ngayon ay isang lugar kung saan ang aming pagmamahalan ay lantaran at matibay. Ito ay naging patunay na ang negosyo at pagmamahal ay maaring magsama, lalo na kung ang pundasyon ay pagtitiwala, pagrespeto, at isang matibay na pangako na magtagumpay ng magkasama, hindi lamang sa material, kundi sa pagpapatibay nga koneksyon sa isa't isa. Sa gitna nga kaguluhan at ingay nga Divisoria, ang aming stall ay nanatiling isang oasis na kayusan at pagkakaisa. Ang mamimili ay lumalapit hindi lamang para bumili ng paninda, kundi para na rin makita kaming makasama, ang aming mangiti at ang kapayapaan na aming ipinapakita. Good morning, Amelia. Good morning, Carlo. Mukhang mas masigla kayo ngayon. Madalas na bati nga mga suki. Ang salitang ito ay hindi lamang simpleng pakbati. Ito ay pakilala sa aming pagbabago, sa aming muling
pakbangon. Ang mamatatandang tindera sa katabing stall ay patuloy na ikinukwento ang aming paglalakbay sa mga kabataang katulong na nagsasabing hindi niyo akalain kung gaano kahirap ang pinagdaanan nila. Pero tingnan niyo ngayon, walang bibitaw. Ganyan ang pag-ibig na matibay. Ang mga kwentong ito ay nagbibigay inspirasyon hindi lamang sa amin, kundi sa buong komunidad na nakasaksi sa aming pagkabigo at muling pagtagumpay. Ang tanghalian sa Divisoria ay hindi na lang isang oras para kumain, kundi isang sagradong sandali para magpahinga at reconnect. Madalas kaming naghahatingang isang simpleng baon adobo, sinigang o minsan ay piniritong isda na inihanda ni Amelia ng may pakmamahal. Sa gitna ng tawanan, bulungan, at pakikipagtawaran ng matao, kami ay nakakaroon ng sariling mundo. Hawa ang kamay ng isa at isa sa ilalim ng mesa, nagbabahagi kami ng observation sa araw, ng mga simplang pangarap, at ng mga planong panghinaharap. May naisip akong bagong paraan para mas ma-organize natin ang magulay bukas, sasabihin ni Amelia, at ako naman ay handang makinig at magbigay ng aking ideya. Ang mga ganitong pag-usap, ang mga maliliit na desisyon na aming ginagawa ng magkasama ay ang mga building blocks ng aming patuloy na paglago. Ito ay pagpapatunay na ang bawat bahagi ang aming buhay ay aming pinagsasaluhan, pinagtatalakayan at pinagyayaman. Ang mahamon sa negosyo ay hindi pa rin nawawala. Minsan, mayroong araw na mahina ang benta, o mayroong problema sa supply, o kaya naman ay mayroong customer na mahirap pakisamahan. Ngunit ngayon, hindi na namin ito hinaharap ng mag-isa. Hindi na ako nagiging mainitin ang ulo at hindi na rin nagdadalawang isip si Amelia na magbigay ng kanyang pananaw. Carlo, baka kailangan nating subukan ang ibang supplier para sa mga kamatis. Napapansin kong hindi masyadong sariwa ang mga huli nating nakuha. Marahang mungkahi ni Amelia. Sa nakaraan, marahil ay didibdibin ko ito at ituturing na kritisismo sa aking kakayahan. Ngunit ngayon, nakikita ko ito bilang pagmamalasakit at pagtutulungan. Pinag-usapan namin ang problema, tinimbang ang bawat opsyon, at magkasama kaming gumagawa ang desisyon. Ito ang tunay na kapangyarihan ng pagkakaisa, na sa bawat pagsubok, hindi ka nag-iisa, at ang bigat ay hindi mo pinapasahan ng mag-isa. Ang maliliit na pagsubok na ito ay nagiging pagkakataon upang mas mapatibay ang aming tiwala sa isa-isa at mas maipakita ang aming kakayahang maging resilient. Ang pagtatapos ng araw sa Divisoria ay laging may kasamang pagod, ngunit ito rin ay may kasamang malalim na kasiyahan. Ang pagtitiklop nga paninda, ang paklilinis ng stall, at ang tahimik na paklalakad pabalik sa aming tahanan ay laging puno nga kwento nga araw. Makahawa kamay kami kumaglakad, hindi alintana nga taong dumadaan, ang bawat haplos ng aming kamay ay isang paalala sa aming walang hanggang koneksyon. Ang matanawin at tunong ng Divisoria ay nagiging background music ng aming buhay. At sa bawat hagupit ng hangin, naririnig ko ang bulong ng aming pagmamahalan. Ang mapaklat na nakaraan ay naroon pa rin, ngunit sila ay parang matatandang kaibigan na nagpapaalala sa amin nga aming paglalakbay, na aming nga aral, at kung gaano kami kalayo narating mula sa dilim. Hindi na sila nakbibigay ng sakit, kundi nakbibigay ng lakas at inspirasyon. Pagdating sa bahay, ang amoy ng nilulutong pagkain ay pumupuno sa aming kusina. Kung minsan, ako ang magluluto, kung minsan naman ay si Amelia. Ngunit madalas, sabay naming inihahanda ang hapunan. Naktutulungan, nakbibiruan. Ang bawat gabi ay isang patuloy na pagtuklas ngang mga bagong bahagi ng aming pagmamahalan ng aming pagkakaibigan. Pagkatapos ng hapunan, hindi na kami nakmamadaling gumawa ng iba pang bagay. Sa halip, naglalaan kami nga oras para makwentuhan, para makbahagi nga aming nga iniisip at nararamdaman. Napansin ko na ang fortune plan natin, Carlo, unti-unti na namang naglalabas ng bagong sanga. Malaki na talaga, wika ni Amelia habang nakatanaw sa halaman sa bintana. Ang mga salitang ito ay hindi lamang simpleng pagmamasid, ito ay isang metaphor para sa aming relasyon. Tulad ng fortune plan, ang aming pagmamahalan ay patuloy na lumalaki, sumasanga at nagbibigay ng sariwang hangin at pag-asa sa aming buhay. Ang bawat bagong dahon ay sumisimbolo sa isang bagong aral, isang bagong pagtuklas at isang bagong antas ng aming pagkakaisa. Ang aming nga pangarap ay hindi na lamang nakatuon sa material na kayamanan.
Gusto naming lumago ang aming negosyo. Gusto naming makatulong sa aming pamilya. Ngunit higit sa lahat, ang aming pangarap ay ang patuloy na pagpapalalim ng aming koneksyon, ang pagpapatatag ng aming pamilya na binubuo namin ngayong dalawa at ang pagiging isang inspirasyon sa iba. Nakita namin kung paano nagbago ang aming buhay nang piliin namin ang pagmamahal at pagpapatawad. Kaya ngayon, ang aming pangarap ay ang ibahagi ang mensaheng ito na ang pagmamahal ay isang pagpili, isang paglalakbay at isang walang hanggang pag-asa. Sa tingin mo ba, Amelia, balang araw, kaya na rin nating maktayo ng isang maliit na foundation para sa mga nangangailangan, kagaya ng dating tulong na ibinigay sa atin? Tanong ko minsan habang nakaupo kami sa balkonahe, tinatanaw ang mga bituin. Ang kanyang ngiti ay sumagot ng Alam kong hindi ito madali, ngunit alam kong magagawa namin ng magkasama. Sa mga tahimik na sandali bago matulog, habang makatabi kami sa aming mali na kama, ang bawat haplos at halik ay nakdadala ng kapayapaan at seguridad. Ang gaalaala nga nakaraang gabi na punong luha at pagdududa ay nagiging malabong larawan lamang. Ang katotohanan ng aming kasalukuyan ay mas maliwanag, mas matamis at mas makabuluhan. Ang mapangako naming ginawa sa isa't isa na hindi na kailanman bibitaw, na laging mag-uusap, na laging magpapatawad ay hindi lamang salita. Ito ay ang aming pamumuhay, ang aming patuloy na pagpili araw-araw. Ang aming pagmamahalan ay hindi na isang perpektong fairy tale. Ito ay mas toto, mas matibay, at mas mayaman dahil sa mga pagsubok na aming hinarap at pinatagumpayan. Ito ay isang pagmamahalan na pinanday sa apoy ng hirap, pinatibay ng gaarol, at pinagningning ng pagpapatawad at walang hanggang pag-asa. Ang aking pagtingin sa mundo ay patuloy na nagbabago. Minsan, nakikita ko ang bawat tao bilang isang potensyal na customer o kakumpetensya. Ngayon, nakikita ko ang bawat tao bilang isang kapwa manlalakbay. Bawat isa ay may sariling kwento, sariling laban, sariling pag-asa. Natuto akong maging mas mapagkumbaba, mas mapagpasensya at mas mapagbigay. Ang aral na itinuro sa aking ang pagkawala ni Amelia at ng muling paghahanap sa kanya ay nagpabago sa aking puso. Hindi na ako nagmamadali. Sa halip, pinahahalagahan ko ang proseso, ang paglalakbay mismo. Ang pagmamahal ay hindi lamang sa pahanap ng perpektong kapareha, kundi sa pagiging perpekto para sa isa't isa, sa pagtanggap sa mga pagkukulang, at sa pagtulong sa bawat isa na maging mas mahusay na bersyon ng aming sarili. Ito ang aming bagong filosofiya na aming isinasabuhay araw-araw. Sa mga huling sandali nga araw, habang unti-unting lumulubog ang araw at ang mga ilawang divisorya ay dahan-dahang umiilaw, kami ni Amelia ay makatabi, minsan ay nakaupo sa aming stall o minsan ay nakatanaw sa labas ng aming bahay. Ang katahimikan ay hindi na isang pader sa pagitan namin, kundi isang espasyo kung saan ang aming mga puso ay nag-usap ng walang salita. Ang bawat sandaling ang katahimikan ay pinupuno ng alala nga pangarap at ng isang matibay na pangako sa isa't isa. Ang aming buhay ay isang obra maestra na patuloy na isinusulat. Bawat araw ay isang bagong brushstroke, bawat hamon ay isang bagong kulay, at ang aming pagmamahalan ang nagpapatuloy na inspirasyon sa bawat pahina. Ang aming kwento ay hindi lamang kwento ng pag-ibig na nagilom, kundi kwento ng pag-ibig na muling natuklasan, pinatibay ng mga hamon at pinalalim ng pagpapatawad, na ngayon ay handang harapin ang anumang ibigay ng bukas, ng makasama, ngayon at magpakailanman. Ang bawat pagtawa ni Amelia, ang bawat kislap sa kanyang nga mata, ang bawat haplos na punong nga pagmamahal, ito ang mabagong kayamanan na aking pinahahalagahan. Hindi na ang halaga ng benta sa isang araw, hindi na ang laki ng tubo, kundi ang kaligayahan na aming pinagsasaluhan. Naging mas simple ang aming pamumuhay, ngunit mas mayaman sa kahulugan at sa emosyon. Ang divisorya na dati ay sentro lamang ng aking ambisyon ay ngayon ay naging kanvas ng aming pagmamahalan, kung saan ang bawat gulay na iniayos, bawat prutas na ibinibenta ay may kasamang kwento ng aming pagbabago at pagilom. Ang komunidad ay hindi na lamang mamimili o katunggali, kundi mga kaibigan, mga saksi at mga kasama sa aming patuloy na paglalakbay. Ang aming
relasyon ay tulad ng isang ilog na patuloy na umaagos, dumaan sa mga bato at balakid, ngunit patuloy na lumalalim at lumalawak. Ang mga dating padududa at takot ay naging mga batong nakpatibay sa ilalim, na ngayon ay hindi na kayang kalugin ang aming pundasyon. Sa halip sila ay nagsisilbing paalala ngalim nga aming pagkakaisa at nam aming kakayahang lampasan ang anumang balakid. Sa bawat pagsubo, lumilitaw ang mas malinaw na larawan ng aming pagmamahalan hindi perpekto, ngunit toto, matibay at puno ngang walang hanggang pag-asa. Ang himig ng pagmamahalan na umawit mula sa aming nga puso ay hindi lamang para sa isa't isa, kundi para na rin sa bawat kaluluwang nakikinig na nagbibigay nga mensahe na ang pagilom ay possible, ang pagpapatawad ay nagpapalaya, at ang pag-ibig ay laging mananalo. Sa aking pagmumuni-muni, sa aming paglalakbay, napagtanto ko na ang aming kwento ay isang patuloy na evolusyon. Hindi kami natigil sa isang punto ang masayang pagtatapos dahil alam namin na ang buhay ay patuloy na nagbibigay ng mga bagong aral at hamon. Ngunit ngayon, taglay namin ang kaalaman at ang lakas na harapin ang mga ito ng magkasama. Ang bawat umaga ay isang bagong pagkakataon upang mahalin ng mas malalim, magpatawad ng mas buo at lumago ng mas matibay. Ang bawat gabi ay isang patunay nga aming pagkakaisa, nga aming nga pangarap na pinagsasaluhan, at na aming walang hanggang pag-asa na ang bawat bukas ay magdadala nga mas maraming pagmamahalan at kaligayahan. Ang makamay na minsan ay nagiwalay ay ngayon ay mas matibay na makadikit. Ang matining na minsan ay punong galit ay ngayon ay umawit na mahiming na pagmamahalan, at ang mga puso na minsan ay nabali ay ngayon ay muling buo, mas malakas kaysa dati, at handang magmahal ng walang takot. Hanggang sa dulo ng aming hininga, ang aming tahanan, bagamat maliit, ay puno ng pagtawa at mga alaala. Ang gapada nito ay saksi sa aming muling pagtatayo, sa mga gabing punong pag-usap at sa mga umagang punong pag-asa. Ang fortune plan sa bintana na sinisimbolo ang aming paglago ay patuloy na naglalabas ng masariwang dahon na nagpapaalala sa amin na ang buhay ay laging may bagong simula. Ang amoy nga adobo at sinigang na dati ay may bahid ng kalungkutan ay ngayon ay mas matamis, mas punong-puno ngang pag-asa at pagkakaisa na sumasalamin sa kung paano namin muling inayos ang aming pamilya, piraso sa piraso, nang may pagmamahal at pagtitiyaga. Ang bawat sandali ay isang pagdiriwang ng aming muling natuklasang pag-ibig. Kahit nasa aming mga pangarap, hindi na kami nananais ng mga malalaking karangyaan. Ang tunay na karangyaan para sa amin ay ang bawat umaga na magkasama naming gigising, ang bawat araw na magkasama kaming magtatrabaho, at ang bawat gabi na magkasama kaming magpapahinga, na babahagingan tahimik na pagmamahalan. Ang halaga ng nga ito ay higit pa sa anumang ginto o ari-arian. Ang tunay na kayamanan ay nasa mga koneksyon, sa pagmamahal at sa kapayapaan na aming natuklasan sa isa't isa. Ang Divisoria ay hindi na lang isang lugar para sa pagnenegosyo. Ito ay naging saksi sa aming pagbabago. Isang lugar kung saan ang aming kwento ay patuloy na isinasalaysay, nagbibigay inspirasyon sa mga kapwa tindera at mamimili. Ito ay naging bahagi ng aming pagkakakilanlan, at kami naman ay naging bahagi ng kanyang kolektibong kaluluwa na nagpapatunay na sa gitna ng kaguluhan, ang pag-ibig ay laging makakahanap ng paraan upang mamulaklak. Ang pagpili na mahalin, ang pagpili na magpatawad, at ang pagpili na lumaban para sa aming relasyon ay ang pinakamahalagang desisyon na aming ginawa. Ito ang nahubog sa amin sa kung sino kami ngayon, dalawang kaluluwa na magkadugtong, dalawang puso na iisa ang pintig, dalawang kamay na hindi na kailanman bibitaw. Ang bawat paktawa, bawat luha, bawat pagsubok, bawat tagumpay, lahat ay nakambak sa pagtatayo nga matibay na pundasyon ng aming pagmamahalan. Ito ay hindi lamang tungkol sa aming dalawa, ito ay tungkol sa kapangyarihan ng pag-ibig na nagbabago, nagpapagaling at nagbibigay ng walang hanggang pag-asa. Ang aming paglalakbay ay patuloy na magiging isang inspirasyon,
Isang living testimony na ang tunay na pag-ibig ay hindi natatapos sa fairy tale, kundi nagsisimula sa matinding pagsubok at patuloy na lumalago sa bawat araw na darating, makasama ngayon at magpakailanman.